Because at the end of the day, the gospel is more important than our glory. Saving souls is more important than saving money. Muna ay pinaka-importante sa atubangan sa Ginoo. Let God take care the rest. Kaya usay nga ito ang prioridad, wala na namao. No? Instead of ang makalag sa tao, mga taga-warning, na wala na nakapokus ato ang amayin diha. Pero atong ginahimo, we do not stop sa pag-post ato ang mga messages online kay nasayod ta. That's the only way na mapaabot na to ang clear na mensahe para sa mga tao, especially those who are lost. It is a one-man rule. Okay, 2 Corinthians chapter 11 verse 23 to 28. Kung basahon din sa nisayong mata. It says, "Are they ministers of Christ? I speak as a fool. I am more, in labors more abundant, in stripes above measure, in prisons more frequent, in deaths of the Jews 5 times received I 40 stripes, save one. Thrice was I beaten with rods, once was I stoned, thrice I suffered shipwreck. A night and a day I have been in the deep, in journeyings often, in perils of waters, in perils of robbers, in perils by mine own countrymen, in perils by the heathen, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren, in weariness and painfulness, in watchings often, in hunger and thirst, in fastings often, in cold and nakedness, beside these things that are without, that which cometh upon me daily, the care of all the churches." At isgutan ng kabuntagon, the 7 negative aspects of the ministry. Now, talking about ministry, at isgutan ng kabuntagon. The ministry is not only marked by glory and grace, but also by grief and great suffering ato makita sa kinabuhi na Apostol Paul. Sumuna ang marka sa gitwag og ministry, marked by glory and grace, but not only that, it also marked by grief and great suffering. That's why in kabuntagon, we're going to tackle not the positive aspects of the ministry, which are glory and grace, but the negative aspects of the ministry, which are grief and great suffering. So dito to sa negative. Usahay ang mga tao, usahay ang gitawag Kristohanon, very excited na musulod sa ministry, but without knowing unsa ang negative nga aspeto niini nga buluhaton. When God calls a man into the ministry, He calls him not into comfort, but into conflict. No, dili sa komportable nga kahimtang, kung dili komplikado ang or conflict sa naatas kitawag kagubot. Why? Ingon nga sa Biblia nga soldiers of Christ. So in other words, if we are soldiers, there must be enemies. Kung nang dili ni siya comfort zone, it is a conflict. Ministry is not a playground but a battleground. The Apostle Paul experienced it all.
pain, pressure, and persecution, yet remain faithful. So this morning, let us consider these 7 aspects of the ministry, or negative aspects of the ministry, that every servant of God must understand and endure. Dapat ato ning masabtan nga mao ni ang kahimtang, especially those people. Everyone nga gitawag diha sa ministry, mao ni ang ilang kahimtang dapat atong masabtan, unsa ang mga butang nga ilahang gina-endure every day sa ilang kinabuhi. Ang atong pagtuo nga hayahay si pastor, hayahay ang hayahay ng alagad sa Ginoo, hayahay ni it's not yung sa atong gisulti diri, it's not comfort, it's conflict. Kung sa nga mga negative nga aspects nga atong pagtagad din kabuntagon, atong iskutan ang pinaka-detalye niini. Number 1, negative aspect number 1, there is number one, hazard. So imong makita sa atong gibasa diha, mga kani mga teacher nga ma-assign og delikado nga mga lugar na ana sila hazard fee. Ano man, delikado ang kahimtang. When we talk about hazard, di siya basta-basta nga kahimtang sa usa ka Kristohanon. In our text, at makita diha, verse number 26, it says, in journeyings often, in perils of waters, in perils of robbers, so on and so forth. It's in perils of robbers, in perils of mine own countrymen, in perils of the heathen, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren. Can you imagine? That word, peril, means danger. Pagtagad na siya nga word, that means danger. Hazard, dunay delikado nga pang mga posibleng mahitabo sa usa ka minister, sa ka preacher, sa ka alagad sa Ginoo. Ministry involves physical risks and constant danger. Mo ni ang kadelikado sa alagad sa Ginoo. If we study sa mga tao biblical character, ang ilang kinabuhi always in danger. Wala ta sa comfort zone. Ang kinabuhi sa mga alagad sa Ginoo wala sa comfort zone. Even though kini ato ang ministry, even sa online ministry, dili ni sa comfort zone naman. Daghan tag masagasaan nga mga tao. Daghan tag mga masagasaan nga mga denomination, especially when we expose sa ilang sa ilang mga false teaching, sa ilang false doctrine, when we expose the sin of these people. Imo makita nga ang kinabuhi sa magwawali, ang kinabuhi sa mga alagad sa Ginoo, always na siya constant in danger. Dunay physical risk. Dili siya basta-basta. Di man malikayan nga naatay masagasaan. In fact, si Apostle Paul, yan ang na-recognize. Pag imong tan-awon din Galatians chapter 4, verse number 16, Galatians chapter 4, verse number 16, it says, am I therefore become your enemy because I tell you the truth? That word, enemy. Makabaton tagkaaway, makabaton ang usa ka pastor, usa ka alagad sa Ginoo nga nagtudlo sa kamaturan, oftentimes makabaton siya kaaway. It is because of the truth he preached. Di na kalikayan. Especially if we expose false doctrine. Daghang mapungot na ito. Si Apostle Paul, daghang, yun sa Diyo, asa yung in perils. In perils of his own countrymen. Kaya igsuuna na yung mga tao, kaparehas na yung mga Hudyo. Pero nahimo niyang kaaway, naging delikado yung kinabuhi sa mga tao nga kaparehas niya og tribo. Not only that, katong nagpakaaron ingnon nga mga Kristohanon, it says, in perils among
false brethren o nagpaila-ila nga mga igsuon sa pagtuo. Pero mini nga mga Kristohanon, mao nay dangers kinabuhi sa magwawali. Paul was shipwrecked, beaten, and often at death's door. Hazard is part of a life fully given to Christ. So kung imo tan-aw din na, there is always a hazard na kanunay nang gitawag og kadelikado, danger sa kinabuhi sa mga magwawali sa mga alagad sa Dios. So it's not a comfort zone, no? Dili ni siya kinabuhi nga komportable, kundi kinabuhi ni siya nga conflict, no? Aside sa ingon ana, naa pagyutay gitawag og kaaway nga dili makita. Sa hazard sa mga physical nga parte sa itong kinabuhi na patay kaaway nga dili makita. Waman ang question is, are you willing to serve even when your safety is at stake? Let us reconsider, especially ug naa ata sa ministry, kinahanglan nato i-consider ka gusto pa batang mo alagad sa Ginoo, especially kung ang ato ang safety sa itong kinabuhi na ana sa gitawag og kadelikado. That is why in church history, especially sa mga pinudanay nga mga Kristohanon, daghan kini nga matay sa ministry. But in spite of the fact na ana ang ilang sitwasyon, they still serve, they still preach what is truth. Bisan pag ang ilang kinabuhi ang gitawag kapalit. Kaya naman, ilan ang sabtan nga once we are in the ministry, ang negative nga aspect niya na isa niya na is dunay hazard, dunay danger sa kinabuhi sa mag-aalagad sa Ginoo. Ngunang dili ka bayad kung pastor lang bayaran og kwarta, dili ka bayaran ang pastor og kwarta ay. Ayaw din nato nakwentaho na pila gidawat sa pastor. 10,000, 20,000, dili na siya ikabayad sa gitawag danger nga iyang atubangon sa umabot. Because whether we like it or not, especially ingon ani sa gitawag online ministry, daghan tag masagasaan nga mga tao ngayon ani. Daghan tag masagasaan nga mga denomination tungod sa ilang mga false teaching atong ma-expose sa mga tao. Pero ato nang wala to na gina-entertain. Why? Gusto lang nato nga mahadagan og warning ang mga tao nga makabaton gid sila sa tunay nga sa kalwasa. Dili sila mapunta sa wala hinungdan. Number 2, hunger. Isa sa mga negative nga aspect sa ministry, hunger. Naiuban niya mga pastor, di ba manggug ka nagkugi sa ministry mo nang nagkagutom ka. Ang uban, kugi sa mga gitawag ministry ko, no? Pero ang gina-after, tithes and offering, kwarta sa katawhan. Dili yung nana si Apostol Pablo. Wala siya nag-after sa kwarta sa mga tao. Verse 27, it says, in hunger and thirst, in fastings often, in cold and nakedness. Dili malikayan sa ministry ang kagutom. Even si Apostle Paul, the most diligent minister, nga gitawag sa Ginoo, naghimo sa bunaton sa Ginoo, why makatupong sa pagkakugi ni Apostol Pablo sa pagwali sa mayong balita. But in spite of that, he experienced one of the negative aspects sa ministry, hunger. So yan kanya kung imong tan-aw ng kakugi ni Apostol Paul, di way tao nga makalampas niya na. Pero nga nung naka-experience siya in hunger and thirst, in fastings often, in cold and nakedness. Because that is part of the ministry. It's not glory and grace. Sometimes it's grief.
The true minister of God sometimes experiences lack and need. This hunger is not always spiritual fasting. It's literal. Following Christ may lead to times of financial sacrifice and physical suffering. Ato nang i-recognize muna yung negative aspects kinabuhi sa Kristohanon. Not only dili always abundance. Dili siya sa tanang panahon niya abunan siya. That is why si Apostol Paul naghatag siya og testimony, especially in Philippians chapter 4 and then verse number 11. It says, "Not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am therewith to be content." Verse 12, "I know how both to be abased, and I know how to abound. Everywhere and in all things I am instructed, both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need." So, ingon ni Apostol Pablo, ingon yung testimony na sa instruction, nakadawat sa instruction ikan sa Ginoo nga kinahanglan ko mag-cut on how to learn sa gituwag og in abundance or in hunger or in gituwag og to suffer need. So dapat iyan ang makatunan munay naay mga negative aspect sa ministry. The question is, can you trust God even when the cupboard is empty? Number 3. Negative aspect number 3. Hatred. John 15 verse number 18. John 15 verse number 18. It says, "If the world hate you, you know that it hated me before it hated you." Kung si Kristo man gani ikapungtan sa kalibutan, why rason ni kita dili kapungtan sa kalibutan? Hatred from the world is confirmed. Jesus made it clear. The world loves its own but will hate those who stand for the truth. Ang higugma lang sa kalibutan, iyaha lang taga diri. Ang higugma lang sa kalibutan, kato lang mo participate sa kabuang diri sa kalibutan. Ang higugma sa kalibutan, katong mga tao nga nihimo og mga bisyo diri sa kalibutan, munay higugma sa kalibutan. But if we stand for the truth, no, ang kalibutan mapungot na to. And many times itong kinabuhi, many times sa mga alagad sa Ginoo, sa mga magwawali sa pulong sa Ginoo, at makita diha, preachers are often misunderstood. Ang alagad sa Dios kanuna na siya nga misunderstood. Say mapapagkamalan nga hilabtunon. Actually, it's not hilabtunon. Actually, it's his task. Because the preacher, the minister, the pastor is tasked as a shepherd to oversee the flock. Kung ang pastor di siya manghilabot, di siya mubadlong, unsa na lang iatubang ito sa Ginoo. Preachers are often maligned. Grabing istorya, daghang istorya sa alagad sa Ginoo. Ayaw ng alagad sa Ginoo. Buslot ang bulsa na. Tinuod man na. Pero that is a malign. Mga pag-BIBI sa kalibutan. Kay para sa kalibutan, ang pinaka-bantugan ng mga tao, gatong na ay mga doon ay mga posisyon sa kalibutan. Muna ay gitanaw sa kalibutan. Pero sa atubangan sa Ginoo, kana nga mga tao, way mo hinungdan na. And mostly kaya ang mga tawanan na, pa-impyerno na, padulong. Manang way kalipay ang Ginoo ng mga tawanan. Kalipay ang mga tao sa kalibutan, nilipay sa mutanaw ng mga tawanan, kay di basta-basta, mga tagkugranggo sa kalibutan, dagda, dako kayong mga bank account sa, pating, takuag bank account, ang numero sa bank account, di basta-basta.
Pero most of the time kana nga mga tao wa malipay ang Dios diya. Ang gitawag lang og high calling nga naa sa Biblia katulang preachers of the gospel. Mga preachers nga nagwali sa maayong balita mo nay high calling. Ang pinakataas nga tawag sa tao kadtong nagwali. Wala man gani gitawag si Luke sa Biblia as a doctor, as a physician. Wala gani siya gitawag sa Ginoo as ang iyang ranggo, ang iyang degree, ang iyang gitawag og titulo as a physician. Wala gani siya girecognize sa Ginoo nga mo nay high calling. Ang high calling, those who preach the gospel, mo nay high calling. Pero this kalibutan often malign. Unang ang pinaka-judge nini ang eternidad. Preachers are often misrepresented. Na para sa kalibutan, ubos nga kalidad sa titulo. Pero that's not true. In the sight of God, mao na'y pinakataas. Klaro na sa Bible, Philippians chapter 3. Philippians chapter 3. Verse number 14, it says, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Ang sasulti ni Apostol Paul ya. Kini si Apostol Pablo mo ni pinaka the best na example kinsa siya sa iyang unsay titulo niya before siya na save. So wa pa siya maluwas. He was a Pharisee, in other words, kung ato ni tan-awon siya karon, membro sa Sanhedrin, murag na sa Supreme Court. Si Apostol Pablo mo na iyang designation, mo na iyang titulo. So di basta-basta naa ka sa ingon ana nga klase sa gituwag og posisyon. Pero unsay sulti niya diha, kanang tanan, kung imong basahon ang Philippians chapter 2, isa kanang tanan, ako na siyang giisip nga gitawag og iti ana sa gitawag og chapter 3 gyapon. Chapter 3. Yun sa diha. Verse number 4, it says, verse number 3, mo ni siya ang iyang kahimtang. For we are the circumcision which worship God in the Spirit, and rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh. Verse 4, though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more. Isa kung naa may mga tao magpasigarbo nga dako kay pagsalig sa iyang unod, sa iyang kagalingon, mas labaw pa ko. Yun siya, verse number 5. Circumcised the 8th day, of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, and Hebrew of the Hebrews, as touching the law, a Pharisee. Siya concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law. Siya blameless. Verse number 7, but what things were gained to me? And siya, those I counted loss for Christ. Verse number 8, ye doubtless I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and don't count them but dung, that I may win Christ. O kanya imagine na those gitawag og worldly accolades nga naangko ni Apostol Paul, kana nga mga posisyon nga iyang nadawatan, iyon siya kana nga mga butang, I count it, I count those things as dung. Itira na tubangas Ginoo. Doctorate degree, master's degree, itira na tubangas Ginoo. Jadi wa ko nagikwenta kanang akong mga accolades nadawatan gikan sa kalibutan. Kanang posisyon nga akong nadawatan sa kalibutan, wa na ko nagikwenta, itira na tubangan sa Ginoo. Unsay ang lantaw? Verse 14, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Muna iyang gitan-aw.
Pero oftentimes, at makita din preachers are often misrepresented. Pag ilan nila, uyamot nga tao, uyamot kayo nga na klase sa profesyon. Actually, it's not a profession, it's a vocation. At ang katunan din at miagi, vocation is not, wala na nagbuhat sa buluton for the sake of salary. It's always para sa kaymayan sa Ginoo. But the question is this, do you still preach the truth even when it makes people hate you? Whether we like it or not, dunay daghang mga tao mapungot na to if we preach the truth. Sakit ang pulong sa Ginoo, labi na. Dunay sala ang tao mawalihan. Sakit kayo ang pulong sa Ginoo. Ingon sa Biblia, mas grabe pa ni kahait sa duhay sulag ng espada. It pierces even to the divine asunder. Number 4, ato makita din negative aspect. Number 4, hardship. Mga difficulty. 2 Timothy 2:3, ato makita din 2 Timothy chapter 2 verse number 3. It says, "Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ." Hardship includes the general burden of suffering in ministry. Sana, long hours, no applause, mental fatigue, and spiritual attacks. Ito man kita there. Now, yung siya, endure. Yung sa itong gibasa kayo na, "Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ." Soldier of Jesus Christ. Dili basta-basta. Kung imo tanaw na kinabuhi sa sundalo, especially when they operate, they spend long hours. Sa operation pa lang daan, pertinisura ang pag-aagian. If we watch movies sa mga ingon anak nga genre at makita diya sa mga anak nga mga tao, di basta-basta ang ilang giagian, especially na sila operation, di basta-basta. Nag-spend sila long hours. Even though nobody give them applause. Yung makita ang mental fatigue. And for us, doon na tayo gitog spiritual attacks. Nga naman, soldier of Jesus Christ. Munang doon ay mga hardship nga magian. So in other words, ministry is not a soft pillow, but a soldier's path. Ang ministry di Indonesia, nindot kayo humok nga unlan, nindot ang katulog. It's always a soldier's path. Say tulog sa duyan, magsundalo. Kanya imagine na. Tulog sa lasang, way maayong pagkaon, pero gina-endure nila ang gituwag hardship. Nga naman, because of that task, because of that title nga soldier. Now we are not soldier of the gituwag og sa kining gituwag Philippine Army, di ta member diha, pero as a preacher, as children of God, munay dapat ibutang sa itong nauna nga mga sundalo kita ni Kristo. So don't expect na naa ka sa gituwag og nindot nga kahimtang, naa ka sa gituwag og soft pillow, naa ka sa dalan sa sundalo, but pasabot malisod ang atong agian.
Number 5. Negative aspect number 5. Heartache. Romans 9 verse number 2. Romans chapter 9 verse number 2. It says that I have great heaviness and continual sorrow in my heart. Paul wept for souls oftentimes. Di basta-basta ang pag... Actually, mo bitaw ning daghang mga pastor ng mga matay nga ang kamatian, heart attack, sakit sa kasing-kasing, ano man. Naana na muna isa sa mga negative aspect nga masugatan sa mga alagad sa Dios. Oh, great heaviness and continual sorrow in my heart. That is why si Paul nagahilak siya for souls. Acts chapter 20 verse 31. Magtanaw ka sa mga kalag, kay balo kang way paglaom, muadtog impierno. Magsakit ang imong kasing-kasing, magtanaw na ng klase sa mga tao. Ang sasulti verse 31, Acts 20:31. Therefore watch and remember that by the space of 3 years I cease not to warn every one night and day with tears. Kinsa na yung matawanan eh? He's talking to the Ephesian believers. Now mostly sa iyang ministry, kung atong basahon, Philippians chapter 3 verse number 18. Philippians chapter 3 verse number 18. Verse number 18, yun siya diya. For many walked, of whom I have told you often, and now tell you, even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ. So in other words, doon ay mga tao nga iyang gisultihan, mga tao nga paila-ila nga makristuhanon, pero ito makita din ha, they are against, against mensahe nga iyang giwali, naging enemies of the cross of Christ. Magsakit yung lugan ng tanaw nila nga mga tao. Nag-claim nga mga Kristohano, nag-claim nga mga anak sa Ginoo, but their message, their gospel is not the gospel which gitudlo ni Apostol Pablo, the gospel of the grace of God, the gospel which includes the blood, the death, burial, and the resurrection of Jesus Christ for our salvation. Dili na siya mao nga kiwali. That is why Paul said, there's a continual sorrow in my heart. What is that? Heartaches. Great heaviness. Kasing-kasing niya. Ministers carry the emotional weight of others. Nga naman, kayo na naman, ang tawag sa Ginoo, tao man gud. Gitawag mo sa Ginoo para magwali sa maayong balita. Tao ang ang gitawag object ni ana. Nga once kini matuhana, adi maminaw sa kamaturan, once kini matuhana, di masultihan sa pulong sa Ginoo. Tudluan mo question pa. Tudluan mo kinsakto, di mo tuo. Ano naman? Kung sa nanay relihiyon, adaghang rason, anak ko'y relihiyon, anak ko'y binuhat. Mo na may ilang yung nadunggan, binuhatan lagi makaadtos langit yun. Muni ang kasakit ni Apostol Pablo. Even weeping, nga naman. Kini nga mga tao, nag-ingon nga mga Kristohanon, pero sa nito po, they are enemies of the cross of Christ.
Ano man, dili man mao nga teaching, di mao nga gospel ang giwali nila para sa mga katawhan. That is why ang mga ministers, ang mga preachers at mga kita diha, dunay gitawag og heartache nga ginabati nila sa ilang mga kasing-kasing. Grieving for the lost, for backbiters, for backsliders, as well as for believers and for hurting people. Heartache is part of the shepherd's burden. Di na malikayan. Dili ang alagad siya, dili siya easy ang tanaw. Every time ang tanaw tagtao niya, kabalutan ng matug impyerno, sakit atong kasing-kasing na. What can we do with these people? Kasi ang heartache, ang heaviness of sa kaalagad sa Diyos, di lang sa sulod sa mga Kristohano na komunidad. Even outside sa mga gitawag o Christian community. May burden sa alagad sa Diyos. So, may mga negatibong aspect ito makita din eh. Manang di ta maghuna-una na ang kinabuhi sa alagad sa Diyos, ang kinabuhi sa pastor, hayahay kayo. No, it's not hayahay nga naman. Whether we like it or not, dunay hazard, hindi atubang. Maka-experience og hunger sa iyang kinabuhi, sa iyang ministry. Dunay hatred, especially ang mga tao nga masagasaan, labinag makadungog sa sakit nga mga mensahe. Dunay hardship nga agian, heartache nga gituwag og ma-experience sa alagad sa Diyos. And then, number 6, itong pagtagad. Doon na gitawag og hindrances. Hindrance or hindrances. O hindrance na lang. So doon ay mga hindrances. 1 Thessalonians chapter 2 verse number 18. 1 Thessalonians chapter 2 verse number 18. Wherefore we would have come unto you, even I Paul, once and again, but Satan hindered us. So doon ay mga hindrances nga masugatan ang alagad sa Ginoo. Sa mga negative aspect, dili ni siya tuloy-tuloy ang dagan sa ang paglakaw sa alagad sa Ginoo nga nindot kayo ang gitawag og dalan sa alagad sa Dios. No, the work of the ministry is not constantly the work of the ministry is constantly opposed by the enemy. No? Satan places roadblocks through people, systems, even health or circumstances to slow down or to stop the ministry. Muna aning kamot ang yawa nga mababagan ta kanunay mababagan ang alagad sa Dios. Kamo na iyang kagustuhan. Nagbutang siya mga roadblocks nga para ang alagad sa Ginoo mag-slow down nya mo usahay mo stop sa ministry. Tunay mga discouragement sa ito maagian. Sa mga hindrance sa himuon sa kaway. Kanang mga discouragement. Pero ato makita siya Apostol Paul atong gibasa gani, I press. Despite of
all hindrances, yung si I press, ba't pasabot mo, padayon ko toward the mark. Kaya di lang ta soldier atong makita sa Biblia ang pagka-hulagway sige itong kinabuhi, hulagway po sa Bible as an athlete. Every athlete, there is a mark, there is a finish line nga dapat atong abuton. Mura taog na sa gituwag og marathon or nata sa gituwag og dagan, lumba sa dagan. Adunay finish line nga atong abuton. That's why we have to press on to the finish line. Despite of the discouragement nga niabot sa ato ang dalunon. Number 7. Last nga gitawag negative aspect, humiliation. Humiliation. Reproach. Sometimes the ministers will be put to shame. Hebrews 13 verse number 13. Hebrews 13 verse number 13. Let us go forth therefore unto him without the camp, bearing his reproach. So si Kristo mismo, kung atong tigano example si Ginoong Hesus, atong ginadala diri the reproach of Christ. If Christ, kung imong tan-awon siya, gipakaulawan man gani si Kristo Hesus sa iyahang siya na gani ang the Creator, the Savior, and the coming King. Pero gipakaulawan gyapon sa mga katawan. Much more kita nga mga sumusunod kang Kristo Jesus. That's why we have to bear his reproach. Reproach, shame, and public humiliation often come when we boldly stand for the truth. Being mocked, misunderstood, and misrepresented is a painful but common reality for God's servants. Muna'y common nga realidad na sa kinabuhi sa alagad sa Ginoo nga doon ay gitawag og pag-humiliate sa alagad sa Ginoo sahay. Dungagan pa nining mga nagpakaron ingnon pud nga mga pastor, di pastor. Niyan hilang sa ministry para mangwarta. O gigamit lang ang pulong sa Ginoo, gigamit lang ang Biblia, gamit ang ngalan sa Ginoo, gamit ang balaang pulong sa Dios aron makapangwarta sa mga tao. Nasamot na. Naging nahimong makaluluoy ang titulo sa alagad sa Ginoo as the minister or pastor, bishop or preacher, nahimong makauulaw ang mong pangalan nga naman daghang mga tao nga nagpakaaron ingnon nga mga alagad sa Ginoo, mga kriminal og record, mga way hinungdan nga record, mga scammer nga mga dagko, mo'y nagdalag pakaulaw sa ngalan sa Ginoo. Although ang Ginoo na siya iyang reproach, we as followers sa Ginoo ato makita diha atong gidala ang reproach, ang kaulawan nga iyang nabatunan. Wala na ilang pinakamakauulaw nga nahitabo sa usa ka tao sa dihang ang tao ilansang sa cross. That is a reproach, especially sa unang panahon. Pero para kanato, that is mo na pinakadako nga sakripisyo nga iyang gihimo para kanato. The ministry is a noble calling, but it is also a narrow and rugged road. Yet, these 7 itches, ato makita diya, hazard, hunger, hatred, hardship, heartache, hindrance, and humiliation, are not signs of failure, but of faithfulness. Ato inom naman, kining mga butangan ni, it doesn't mean nga kung naaning mga butangan ni,
failure ang usa ka Kristohanon, usa ka mag-alagad sa Ginoo. No, it is not. It is a sign of faithfulness. Despite of the fact nga niabot the experience ng mga butangan ni still nagpadayon di sa bulaton sa Ginoo. That is why this is not a failure. This is a sign of faithfulness. That's why in 1 Corinthians chapter 15 verse 58, iyon siya diha. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord. Always abounding in the work of the Lord. Pero na ay pa'y sumpay niya na, ang sumpay din ha, nga nung kinalantang mo abound, no? Always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Despite of this 7 itches at makita din ha. Hey, hazard, hunger, hatred, hardship, heartache, hindrance, humiliation nga atong ma-experience, atong ma-experience atong kinabuhi nga Kristohanon. Padayon, always nga magpadayon ta sa gituwag bulaton sa Ginoo, paghimo nining itong podcast, post sa tuang mga online video sa gituwag og sa internet, especially sa atong YouTube at makita diha nga naman kay daghantang angayan i-rescue nga mga tao. Doon natin gustong ma-reach yung klase sa mga tao, especially katong mga katauhan nga ang oras naa sa internet, especially sa ato panahon karon. We are in a digital world. Na ato sa panahon nga digital na gani ang ato ang nasod karon is more on nanata sa gito 75 digitalization sa ato ang mga gitawag og transaction, especially sa ato ang government. So ang tao naa sa gitawag og ang oras naa sa internet, naa sa mga natadiha. Pasalamat nga na ani as an arm, usa sa mga tool na pwede nga mga gamit nga mas spread out ang gitawag og gospel, mas spread out ang gitawag og salvation nga gihimo ni Kristo Jesus, especially kining true gospel nga itong gitawag, the gospel which is the blood of Christ, how that Christ died for our sins, yung sa niya pagpakamatay, iyang giula ang iyang dugo, namatay siya, gilubong siya, ug nabanhaw siya, aron kita makabaton og kaluwasan. So walay laing gospel, gawas ni nga gospel. Kung naay mga tao nga nagwali o lahi ni nga gospel sa atong giwali at milabay, let him be accursed. Ito makita din na. So let's continue to preach the gospel of the grace of God despite these 7 itches ito makita din eh. Bisag na ano siya, whether we like it or not, na ano muna siya naka-built in siya. It's not always glory and grace. Sometimes naaan ito grief and great suffering sa ministry. Hining mabutangan eh. But let us continue preaching the gospel, posting our gospel message in the internet at makita diha so that we can reach some people some of the time, because at the end of the day the gospel is more important than our glory. Saving souls is more important than saving money. Unay pinaka-importante sa atubangan sa Ginoo. Let God take care the rest. Kaya usay nga to ang prioridad, wala na namao. No? Instead of ang makalag sa tao, mga taga-warning, wala na nakapokus ato ang amayon niya. Pero atong ginahimo, we do not stop sa pag-post ato ang mga messages online kay nasayod ta. That's the only way na mapaabot na to ang clear nga mensahe para sa mga tao, especially those who are lost.